Sa isang maliit at liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na kagubatan, naninirahan ang isang pulubing nagngangalang Tino. Halos lahat ng tao sa kanilang lugar ay kilala siya. Hindi dahil sa mayroon siyang kayamanan o mataas na katungkulan, kundi dahil sa kanyang kahirapan at kabutihang loob. Si Tino ay wala ng pamilya. Ang kanyang mga magulang ay matagal nang pumanaw dahil sa sakit at mula noon ay namuhay siyang mag-isa. Ang kanyang tahanan ay isang maliit na kubong yari sa lumang kawayan at pinagtagpi-tagping yero na halos tangayin na ng bawat malakas na hangin. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, bumabangon siya upang mangalakal ng mga bote, bakal, at anumang maaari niyang ibenta sa junk shop. Kapag wala siyang makitang mapagkakakitaan, lumalakad siya sa palengke upang humingi ng kaunting pagkain. Hindi siya tamad. Hindi rin siya mapaghanap. Tinanggap lamang niya ang anumang biyayang ipinagkakaloob ng Diyos sa bawat araw. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi kailanman narinig ng sino man na nagreklamo si Tino. Palagi siyang nakangiti at marunong magpasalamat kahit isang pirasong tinapay lamang ang maibigay sa kanya. Ngunit hindi lahat ay mabuti sa kanya. May mga batang tinutukso siya habang naglalakad. Hoy, pulubi! Tingnan niyo ang damit niya. Mukhang ilang taon nang hindi nalabhan. Nagtatawanan ang mga ito habang binabato siya ng maliliit na bato. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Tino. Huwag sana kayong lumaking mapang-api. Mahina niyang sambit. May ilang matatanda ring minamaliit siya. Wala ka talagang mararating. Habang buhay kang pulubi. Tahimik lamang siyang umaalis. Naniniwala siyang hindi nasusukat ang halaga ng tao sa laman ng bulsa, kundi sa kabutihan ng puso. Isang hapon, matapos ang buong araw na walang halos kinita, nagpasya siyang dumaan sa isang lumang bahagi ng kagubatan. Ayon sa matatanda, bihira nang may pumupunta roon dahil pinaniniwala ang tirahan iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ngunit hindi natatakot si Tino. Mas natatakot siyang matulog nang walang makakain kaysa sa mga kwentong hindi pa niya nasasaksihan. Habang naglalakad siya, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Halos walang huni ng ibon. Walang kuliglig. Wala ring ihip ng hangin. Parang may kung anong naghihintay. Sa gitna ng kagubatan ay may isang napakalaking punong balete. Makapal ang mga ugat nito at tila yumayakap sa lupa. Napansin ni Tino ang isang mahinang liwanag na nagmumula sa ilalim ng isa sa mga ugat. Lumapit siya. Pagyuko niya, nakita niya ang isang lumang baryang kulay pilak na may kakaibang ukit. Hindi ito katulad ng ordinaryong barya. May mga simbolong hindi niya maintindihan. Ngunit higit sa lahat, tila kumikinang ito kahit walang sinag ng araw na tumatama rito. Dahil siguro sa sikat ng araw, bulong niya. Pinunasan niya ang barya gamit ang laylayan ng kanyang lumang damit. Biglang mas lalong lumiwanag ang barya. Napaatras siya. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nawala rin ang liwanag. Maingat niya itong inilagay sa bulsa. Hindi man ito mahalaga, baka may kolektor na bumili nito. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad.
Hindi niya alam na mula sa likod ng punong balete ay may dalawang maliliit na matang nagmamasid sa kanya. Mapupungay ang mga matang iyon, maliit ang katawan, mahahaba ang tainga, at nakangiti. Dumaan na rin sa wakas ang taong may malinis na puso, mahina nitong sabi. Unti-unti itong naglaho na parang usok. Samantala, nakauwi si Tino sa kanyang kubo. Wala siyang hapunan kundi kaunting kanin na ibinigay ng isang tindera at kaunting asin. Habang kakain sana siya, may narinig siyang mahinang katok. Pagbukas niya ng pinto, ay wala siyang nakitang tao. Ngunit sa may sahig ay may isang maliit na supot. Pagbukas niya rito ay may lamang 3 pandesal na bagong luto. Napangiti siya. Salamat po sa mabuting taong nagbigay nito. Hindi niya alam kung sino ang nag-iwan. Masayang nagsalo ang kanin at pandesal bilang kanyang hapunan. Bago matulog, inilabas niya muli ang mahiwagang barya. Tinitigan niya ito. Kakaiba ka talaga. Ipinatong niya ito sa maliit na mesa. Humiga siya. Makalipas ang ilang minuto, biglang nagsimulang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo kahit sarado ang mga bintana. Unti-unting lumiwanag ang buong silid. Nagising si Tino. Pagmulat niya ay nakita niyang lumulutang ang mahiwagang barya. Paikot-ikot ito sa hangin. Kasabay nito ang isang maliit na gintong liwanag na unti-unting nagkaroon ng hugis. Lumaki ng bahagya ang anyo, hanggang sa tuluyang lumitaw ang isang maliit na nilalang na may puting balbas, berdeng kasuotan at hawak na tungkod na yari sa kahoy. Napasinghap si Tino. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Ngumiti ang maliit na nilalang. Sa wakas, nakita rin kita. Nanigas si Tino sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung panaginip lamang ba iyon o isang pambihirang himala na tuluyan ng magbabago sa kanyang kapalaran. Hindi makapagsalita si Tino habang nakatitig sa maliit na nilalang na lumulutang sa kanyang harapan. Ang kubo niyang dati madilim ay nababalot ngayon ng banayad na gintong liwanag na nagmumula sa mahiwagang barya. Huminga siya ng malalim. Sino? Sino ka? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang maliit na nilalang. Huwag kang matakot. Ako ay si Luntian, isang duwendeng tagapagbantay ng sinaunang kayamanan ng aming lahi. Napakurap si Tino. Duwende? Oo, sagot nito. Maraming tao ang naghahanap sa baryang hawak mo, ngunit hindi nila ito kailanman nakita. Ang barya ay nagpapakita lamang sa taong may pusong tapat at walang kasakiman. Napayuko si Tino. Wala naman akong ginawa, napulot ko lang iyon sa ilalim ng punong balete. Alam ko. Lumapit si Luntian at marahang itinuro ang barya. Hindi aksidente ang pagkakapulot mo rito. Pinili ka nito. Hindi maunawaan ni Tino ang kanyang naririnig. Ako? Isa lang akong pulubi. Ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa bulsa. Nagsisimula ito sa puso. Natahimik si Tino. Naalala niya ang maraming pagkakataong kahit gutom na gutom siya, ay ibinibigay pa rin niya ang kalahati ng kanyang pagkain sa mas nangangailangan. Hindi niya iyon ginawa upang gantimpalaan. Ginawa niya iyon dahil iyon ang itinuro ng kanyang mga magulang noong sila'y nabubuhay pa. Tahimik na lumibot si Luntian sa loob ng kubo.
Bagamat payak ang tahanan ni Tino, malinis ito. Maayos na nakatiklop ang iilang damit. Maingat ding nakasalansan ang kanyang mga gamit. Maraming mayayaman ang may magagandang bahay ngunit magugulo ang puso, sabi ng duwende. Ikaw na may kabaligtaran. Napangiti si Tino. Wala akong maipagmamalaki. Ang kababaang loob ang isa sa pinakamahalagang katangian ng taong karapat-dapat sa biyaya. Maya-maya ay lumutang ang mahiwagang barya sa gitna ng kubo. Unti-unti itong umikot. Mula rito ay lumabas ang maliliit na sinag ng liwanag na parang mga alitap-tap. Nagtipon-tipon ang mga ito hanggang sa bumuo ng larawan sa hangin. Nakita ni Tino ang isang lumang kuweba. May ilog, may napakalaking puno. At sa gitna nito ay may batong nakaukit ng kakaibang simbolo. Ano iyan? Tanong niya. Iyan ang unang pagsubok. Pagsubok? Tumango si Luntian. Ang barya ay hindi makina ng kayamanan. Hindi ito nagbibigay ng ginto sa taong tamad. Binubuksan lamang nito ang landas para sa taong karapat-dapat. Nakahinga ng maluwag si Tino. Akala niya ay bibigyan agad siya ng napakaraming ginto. Ngunit habang nakikinig siya, lalo niyang nauunawaan na may mas malalim na dahilan ng lahat. Kung papasa ka sa bawat pagsubok, unti-unting magpapakita ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang barya. Ano ang mangyayari kung mabigo ako? Sandaling natahimik si Luntian. Manunumbalik lamang ang barya sa aming mundo at magpapatuloy ka sa dati mong buhay. Tumango si Tino. Wala naman akong mawawala. Napangiti ang duwende. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Biglang may malakas na katok sa pintuan. Nagulat si Tino. Paglingon niya, biglang naglaho si Luntian kasama ang gintong liwanag. Nasa mesa na lamang muli ang mahiwagang barya. Parang walang nangyari. Binuksan ni Tino ang pinto. Naroon ang kanyang kapitbahay na si Aling Sela. Pasensya ka na, Tino. May natira kaming sabaw. Baka gusto mong kainin. Napangiti si Tino. Maraming salamat po. Tinanggap niya ang maliit na palayok. Habang papasok na siya sa kubo, napansin ni Aling Sela ang kakaibang kinang ng baryang nasa mesa. Bagong barya ba iyan? Napatingin si Tino. Napulot ko lang po kanina. Ang ganda naman yan. Ngumiti lamang siya. Hindi na niya ikinuwento ang nangyari. Pagkaalis ng matanda ay muli na namang lumitaw si Luntian. Tandaan mo? Huwag mong ipagsasabi ang tungkol sa barya. Bakit? Dahil kapag nalaman ito ng taong sakim, hindi lamang ang barya ang kanilang hahangarin, pati ang buhay mo. Napasinghap si Tino. Hindi pa man nagsisimula ang kanyang paglalakbay ay tila may nakaambang panganib. Kinabukasan ay maaga siyang nagising. Isinilid niya ang mahiwagang barya sa maliit niyang supot at nagtungo sa kagubatan. Habang naglalakad, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Paminsan-minsan ay lumilingon siya, ngunit wala siyang makita. Hindi niya alam na sa likod ng malalaking puno ay may isang lalaking lihim na nagmamasid. Ito ay si Bruno, ang pinakamayamang mangangalakal sa baryo. Noong nakaraang gabi,
Nasilayan niya ang pambihirang liwanag na nagmumula sa kubo ni Tino. Simula noon ay naghinala na siya na may natatagong mahalagang kayamanan ang pulubi. Ngumisi siya. Kung may kayamanan ng pulubing iyon, malapit na itong mapasa kamay ko. Hindi alam ni Tino na ang bawat hakbang niya patungo sa unang pagsubok ay sinusundan na ng isang taong handang gawin ang lahat alang-alang sa kayamanan. At sa kailaliman ng kagubatan, tila naghihintay na ang unang lihim na magbabago sa kanyang kapalaran. Madilim pa lamang nang tuluyang marating ni Tino ang kailaliman ng kagubatan. Sa bawat hakbang niya ay naririnig niya ang paglangit-ngit ng mga tuyong dahon sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hanging malamig ay tila may dalang lihim na bumabalot sa buong lugar. Mula sa bulsa niya ay bahagyang kumikinang ang mahiwagang barya. Biglang lumitaw sa kanyang tabi si Luntian. "Malapit na tayo," mahinang sabi ng duwende. Tumango si Tino. Hindi na siya gaanong natatakot. Sa halip ay nanaig ang kanyang pagnanais na malaman kung bakit siya ang napili ng mahiwagang barya. Makalipas ang ilang sandali ay bumungad sa kanila ang isang lumang kuweba na halos natatakpan na ng mga baging at lumot. Sa ibabaw ng pasukan nito ay may nakaukit na simbolong katulad ng nasa mahiwagang barya. "Narito na tayo," wika ni Luntian. Huminga ng malalim si Tino bago dahan-dahang pumasok. Sa loob ay malamig at tahimik. Ang tanging naririnig lamang ay ang patak ng tubig mula sa kisame ng kuweba. Habang lumalalim sila sa pagpasok, unti-unting nagliwanag ang barya. Kasabay nito ay nagsimulang magliwanag ang mga kristal na nakadikit sa dingding ng kuweba. Parang naging araw ang dating madilim na lugar. Hindi napigilan ni Tino ang mamangha. "Napakaganda," ngumiti si Luntian. Ang kuweba ay nagbubukas lamang sa taong pinili ng barya. Pagdating nila sa pinakaloob na bahagi ng kuweba, ay nakita nila ang isang napakalaking batong may kakaibang ukit. Sa gitna nito ay may maliit na bilog na eksaktong kasukat ng mahiwagang barya. "Ipasok mo ang barya," sabi ni Luntian. Maingat na inilagay ni Tino ang barya sa uka. Biglang umugong ang buong kuweba. Unti-unting bumukas ang batong parang pintuan. Sa loob ay walang gintong kayamanan. Walang mamahaling alahas. Sa halip ay may 3 lumang kahon na yari sa kahoy. Sa harap ng mga ito ay lumitaw ang isang matandang duwende na puti ang balbas at may hawak na mahabang tungkod. "Tino," malalim nitong wika. "Nalampasan mo ang unang hakbang, ngunit hindi kayamanan ang sinusukat dito kundi ang laman ng iyong puso." Tumango si Tino bilang paggalang. Itinuro ng matandang duwende ang 3 kahon. "Isa lamang ang maaari mong buksan." Ang unang kahon ay yari sa ginto. Ang ikalawa ay yari sa pilak. Ang ikatlo ay yari sa lumang kahoy na halos bulok na. Nasa loob ng isa sa mga kahong iyan ang unang gantimpala. Tahimik na pinagmasdan ni Tino ang 3. Madaling piliin ang gintong kahon. Ngunit may kung anong nagsasabi sa kanyang huwag magpadala sa anyo. Lumapit siya sa lumang kahong kahoy. "Sa tingin ko, ito po ang pipiliin ko." Ngumiti ang matandang duwende. "Bakit iyan?"
Sumagot si Tino. Marami na po akong nakitang magagandang bagay na walang tunay na halaga. At marami rin akong nakitang luma ngunit puno ng kabutihan. Kaya hindi ko huhusgahan ang isang bagay sa panlabas nitong anyo. Pagkasabi niya noon ay kusang bumukas ang lumang kahon. Mula rito ay lumabas ang isang nakakasilaw na liwanag. Nang mawala ang liwanag ay isang maliit na supot ang naiwan sa loob. Binuksan ito ni Tino. Mayroon lamang itong 5 lumang butil ng palay. Napatingin siya kay Luntian. Ito lang po ba? Tumango ang matandang duwende. Oo. Hindi nagreklamo si Tino. Kung ito ang ibinigay sa kanya, tiyak na may dahilan. Masayang tinanggap niya ang supot. Biglang nagsimulang lumiwanag ang buong kuweba. Napangiti ang matandang duwende. Naipasa mo ang unang pagsubok. Ang 5 butil na iyan ay hindi ordinaryong palay. Kapag itinanim sa tamang panahon at ibinahagi ang unang ani sa mga nagugutom, magdadala ito ng kasaganaan. Nagpasalamat si Tino. Hindi man siya nakatanggap ng ginto, pakiramdam niya ay mas mahalaga ang biyayang natanggap niya. Ngunit habang palabas sila ng kuweba, ay may pares ng matang lihim na nakasilip mula sa mga bato. Si Bruno. Tahimik niyang nasaksihan ang pagbukas ng kuweba. Hindi niya narinig ang lahat ng usapan, ngunit nakita niyang may iniabot na supot kay Tino. Sa isip niya, iyon ang kayamanang matagal na niyang hinahanap. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi magtatagal. Mapapasa kamay ko rin ang anumang itinago ng pulubing iyon. Habang papalayo si Tino, nagsimula namang umusbong ang kasakiman sa puso ni Bruno. Hindi niya alam na ang tunay na kayamanan ay hindi kailanman napapasa kamay ng taong sakim, gaano man siya kayaman o kalakas. Bitbit ni Tino ang maliit na supot habang tahimik na naglalakad pa uwi. Hindi niya alam kung paano makapagbibigay ng kasaganaan ang 5 butil ng palay. Sa paningin ng iba, wala itong halaga. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang duwende. Kapag itinanim sa tamang panahon at ibinahagi ang unang ani sa mga nagugutom, magdadala ito ng kasaganaan. Hindi siya nag-alinlangan. Pagdating sa kanyang kubo, ay inilagay niya ang supot sa ibabaw ng maliit na altar na ginawa niya mula sa lumang kahoy. Kinabukasan, nagtungo siya sa isang matandang magsasaka na si Mang Isko. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, Tino. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Nais ko sanang magtanim, ngunit wala po akong sariling lupa. Napabuntong hininga si Mang Isko. Wala na akong lakas para linisin ang maliit kong bukirin sa gilid ng ilog. Kung kaya mong linisin iyon, maaari mong gamitin. Nagningning ang mga mata ni Tino. Maraming salamat po. Buong araw siyang nagputol ng damo, nagbunot ng mga ligaw na halaman, at nagbungkal ng matigas na lupa. Tumulo ang kanyang pawis. Nangawit ang kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Mula sa malayo ay tahimik siyang pinagmamasdan ni Luntian. Ang taong handang maghirap bago tumanggap ng biyaya ang siyang tunay na karapat-dapat, mahina nitong sambit. Pagsapit ng hapon ay handa na ang maliit na lupang pagtataniman. Lumuhod si Tino. Maingat niyang inilabas ang 5 butil ng palay. Banal na may kapal, kung ito man ay biyayang ipinadala ninyo,
Gamitin ninyo ito hindi lamang para sa akin, kundi para rin sa mga taong nagugutom. Isa-isa niyang itinanim ang 5 butil. Pagkatapos ay dinilig niya ang lupa gamit ang tubig mula sa ilog. Lumipas ang magdamag. Pagsikat ng araw ay nagtungo agad si Tino sa bukirin. Pagdating niya ay napahinto siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang 5 butil na itinanim niya kahapon ay naging 5 matitibay na punla. At habang nakamasid siya, kitang-kita niyang mabilis na tumataas ang mga ito na tila pinapabilis ng isang hindi nakikitang kapangyarihan. Ilang sandali pa lamang ay nagmistulang hinog na palayan ang dating maliit na taniman. Napaluha si Tino. Salamat. Tahimik na lumitaw si Luntian. Ang biyaya ay nagsisimula sa pagtitiwala. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita sa baryo. Nagtataka ang lahat kung paano nagkaroon ng masaganang ani si Tino sa loob lamang ng isang araw. Nagtungo roon si Mang Isko, napabukas ang kanyang bibig sa pagkamangha. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Maraming tao ang nagtipon. May mga humanga, may mga nagtaka, ngunit mayroon ding nainggit. Isa na rito si Bruno, palihim niyang sinuri ang bukirin. Walang ordinaryong paliwanag dito, bulong niya. May lihim ang pulubing iyon. Kinagabihan ay palihim na nagtungo si Bruno sa bukirin. May dala siyang sako. Balak niyang nakawin ang lahat ng palay. Ngunit paglapit pa lamang niya ay biglang umihip ang malakas na hangin. Nagsimulang umikot ang alikabok sa kanyang paligid. Mula sa kadiliman ay narinig niya ang mahihinang tawanan. Lumilitaw at nawawala ang maliliit na anino sa pagitan ng mga puno. Nangamba si Bruno. Sino ang nariyan? Walang sumagot. Biglang nagliwanag ang mahiwagang barya sa bulsa ni Tino kahit siya ay natutulog sa kanyang kubo. Kasabay nito ay nagpakita ang ilang duwendeng tagapagbantay sa paligid ng bukirin. Hindi sila nagsasalita. Tahimik lamang silang nakatingin kay Bruno. Nanginginig na napaatras ang mayamang mga ngalakal. Ayoko na! Iniwan niya ang kanyang sako at nagtatakbong umuwi. Pagsikat ng araw ay inani ni Tino ang palay. Naalala niya ang bilin ng matandang duwende. Hindi niya itinabi ang lahat. Sa halip, nilibot niya ang baryo at namahagi ng bigas sa mga matatanda, mga ulila, at mga pamilyang ilang araw nang walang makain. Marami ang napaluha sa kanyang kabutihan. Ikaw na ang halos walang makain noon, ngayon ay ikaw pa ang unang tumutulong, sabi ng isang matanda. Ngumiti lamang si Tino. Ang biyayang natanggap ko ay mas magiging makahulugan kung may iba ring mabubusog. Sa mismong sandaling maipamahagi niya ang huling sako ng bigas, muling kumislap ang mahiwagang barya. Lumitaw si Luntian. Naipasa mo ang ikalawang pagsubok. Napatingin si Tino. May susunod pa po ba? Tumango ang duwende. Mas mahirap ang mga darating, sapagkat hindi na lamang ang iyong kabutihan ang susubukin, kundi pati ang iyong katapangan. Kasabay ng mga salitang iyon ay lumitaw sa ibabaw ng barya ang larawan ng isang matandang punong balete sa tuktok ng bundok. At sa likod ng isa pang malaking puno, tahimik na nakamasid si Bruno.
Mas lalo siyang naging determinado. Ano man ang mangyari, malalaman niya ang lihim ng mahiwagang barya at aangkinin niya ito para sa kanyang sarili. Lumipas ang ilang araw matapos ang himalang ani. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Tino, marami sa mga taga-baryo ang nagsimulang gumalang sa kanya. Ang mga taong dati lumalayo sa kanya ay ngayon ay ngumingiti at bumabati. Ngunit nanatiling mapagpakumbaba si Tino. Patuloy pa rin siyang namumuhay ng payak. Hindi niya ipinagmalaki ang himalang kanyang naranasan, ni hindi niya isiniwalat ang tungkol sa mahiwagang barya at sa mga duwende. Isang gabi, habang tahimik siyang nagpapahinga sa kanyang kubo, muling nagliwanag ang mahiwagang barya. Unti-unti itong lumutang sa hangin. Kasabay nito ay lumitaw si Luntian. Panahon na para sa susunod na pagsubok. Tumango si Tino. Ano po ang kailangan kong gawin? Ipinakita ni Luntian ang larawan ng isang napakalaking punong balete na nasa tuktok ng bundok. Sa ilalim ng punong iyon ay may isang bukal na matagal nang natutuyo. Ang bukal ay pinagmumulan ng biyaya ng aming kagubatan. Bakit po ito natuyo? Dahil sa kasakiman ng tao, maraming nagtangkang kunin ang kayamanang nakatago roon. Dahil dito, nawala ang balanse ng kalikasan. Tahimik na nakinig si Tino. Ang tungkulin mo ay ibalik ang daloy ng bukal. Papaano ko po iyon magagawa? Hindi lakas ang kailangan, kundi katapatan at tapang. Kinabukasan ay maaga siyang umalis. Bitbit lamang niya ang isang maliit na supot ng pagkain, isang bote ng tubig, at ang mahiwagang barya. Habang umaakyat siya sa bundok, ay lalong nagiging masukal ang daan. May matutulis na bato, may matataas na damo, may malalalim na bangin, ngunit hindi siya sumuko. Bandang tanghali ay narating niya ang punong balete. Napakalaki nito. Halos hindi na matanaw ang dulo ng mga sanga. Sa paanan nito ay naroon ang isang bilog na bukal. Ngunit wala itong tubig. Bitak-bitak ang lupa. Tahimik ang paligid. Lumapit si Tino. Pagkahawak niya sa mahiwagang barya ay biglang nagliwanag ang buong lugar. Unti-unting lumitaw ang isang matandang diwata na nababalot ng maputing liwanag. Maligayang pagdating, Tino. Magalang siyang yumuko. Kayo po ba ang nagbabantay sa bukal? Tumango ang diwata. Oo. Ngunit hindi ko maibabalik ang tubig hanggat hindi mo nalalampasan ang huling bahagi ng pagsubok. Ano po iyon? Itinuro ng diwata ang 3 batong nakahanay sa tabi ng bukal. Sa bawat bato ay may nakaukit na salita. Kayamanan, kapangyarihan, kabutihan. Isa lamang ang maaari mong piliin. Hindi agad sumagot si Tino. Pinag-isipan niyang mabuti ang bawat salita. Kung pipiliin niya ang kayamanan, baka tuluyan nang mawala ang kanyang kahirapan. Kung kapangyarihan naman, maaari niyang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa masasamang tao. Ngunit sa huli ay lumapit siya sa batong may nakaukit na salitang kabutihan. Marahan niya itong hinawakan. Sa sandaling iyon ay yumanig ang buong bundok. Mula sa kailaliman ng lupa ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na ugong. Unti-unting bumukas ang gitna ng tuyong bukal. Mula rito ay sumirit ang napakalinaw na tubig. Palakas ng palakas ang agos hanggang sa mapuno ang buong bukal.
Kasabay nito ay nagsimulang mamukadkad ang mga bulaklak sa paligid. Nagbalikan ang mga ibon. Narinig muli ang huni ng mga kuliglig. Parang muling nabuhay ang buong kagubatan. Napangiti ang diwata. Naibalik mo ang biyaya ng kalikasan. Lumitaw rin si Luntian. Tino, muli mong pinatunayan na hindi mo inuuna ang sarili mong kapakanan. Bilang gantimpala ay iniabot ng diwata ang isang maliit na sisidlang kristal. Nasa loob nito ang tubig ng pagpapala. Kapag ginamit mo ito sa taong tunay na nangangailangan, makatutulong itong magdala ng pag-asa. Maingat itong tinanggap ni Tino. Nagpasalamat siya sa diwata at kay Luntian. Ngunit habang pababa siya ng bundok, may isang pares ng matang lihim na nakasunod sa kanya. Si Bruno. Mula sa likod ng mga puno ay nakita niya ang paglabas ng mahiwagang sisidlan. Lalong nagliyab ang kanyang kasakiman. Hindi na ako maghihintay. Sa susunod na pagkakataon, kukunin ko na ang barya at lahat ng lihim na hawak ng pulubing iyon. Hindi alam ni Tino na papalapit na ang pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay, isang pagsubok na haharap hindi lamang sa kanyang kabutihan, kundi maging sa kanyang katapangan at pananampalataya. Pagbaba ni Tino mula sa bundok ay mahigpit niyang iningatan ang maliit na sisidlang kristal na naglalaman ng tubig ng pagpapala. Hindi niya ito itinuring na kayamanan para sa sarili, kundi isang biyayang dapat gamitin sa tamang panahon. Habang naglalakad pa uwi, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Paminsan-minsan ay lumilingon siya, ngunit wala siyang nakikita. Hindi niya alam na mahusay magtago si Bruno sa likod ng mga puno at malalaking bato. Hindi nito inaalis ang tingin sa maliit na supot na dala ni Tino. Malapit na maging akin ang lahat ng iyan, bulong niya. Kinagabihan ay tahimik na nagpahinga si Tino sa kanyang kubo. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos para sa lahat ng biyayang natanggap niya. Pagkatapos ay inilagay niya ang mahiwagang barya at ang sisidlang kristal sa isang maliit na kahungyari sa kawayan. Maya-maya ay lumitaw si Luntian. Tino, opo, nararamdaman ko ang lumalaking kasakiman sa paligid. Napakunot noo si Tino. Si Bruno po ba? Tumango ang duwende. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang barya. Hindi ko naman nais makipaglaban. Hindi mo kailangan, ngunit kailangan mong maging handa. Kinabukasan ay nagtungo si Tino sa baryo upang mamili ng kaunting pagkain. Habang nasa palengke siya, ay palihim namang nagtungo si Bruno sa kanyang kubo. Madali niyang naitulak ang lumang pinto. Tahimik siyang pumasok. Ngunit paglapit niya sa kahong kawayan ay biglang kumislap ang mahiwagang barya. Umihip ang napakalakas na hangin sa loob ng kubo. Nagsara ang pinto ng kusa. Nanginginig si Bruno. Ano ito? Biglang lumitaw sa kanyang harapan ang tatlong maliliit na duwende. Tahimik lamang silang nakatingin. Hindi sila galit, ngunit sapat na ang kanilang titig upang manginig ang sino mang may masamang balak. Hindi ito totoo. Sinubukan niyang kunin ang kahon, ngunit naging napakabigat nito, parang nakabaon sa lupa. Hindi man lamang niya maigalaw. Sa takot ay tumakbo siya palabas ng kubo. Pagbalik ni Tino ay nakita niyang bukas ang kanyang pinto.
Agad niyang sinuri ang kanyang mga gamit. Nakahinga siya ng maluwag, wala namang nawawala. Makalipas ang ilang sandali ay lumitaw si Luntian. May nagtangkang magnakaw. Nakita ko nga pong bukas ang pinto. Si Bruno iyon. Nalungkot si Tino. Hindi ko siya galit. Napatingin sa kanya si Luntian. Matapos ang ginawa niya? Siguro'y nalamon lamang siya ng kasakiman. Sana'y magbago pa siya. Napangiti ang duwende. Iyan ang kaibahan mo sa marami. Lumipas ang 2 araw. Isang umaga ay nagkaroon ng malaking kaguluhan sa baryo. Ang anak ni Aling Sela ay biglang nagkasakit. Mataas ang lagnat. Halos hindi na ito magising. Walang manggagamot na makapagsabi kung ano ang sanhi. Maraming tao ang nagtipon sa kanilang bahay. Naroon din si Tino. Nakita niyang umiiyak si Aling Sela. Tino, baka hindi na mabuhay ang anak ko. Naalala niya ang tubig ng pagpapala. Tahimik siyang lumapit kay Luntian. Panahon na po ba para gamitin ito? Tumango ang duwende. Ang biyayang hindi ibinabahagi ay unti-unting nawawala. Maingat na inilabas ni Tino ang sisidlang kristal. Nagpatak siya ng ilang patak ng mahiwagang tubig sa noo ng bata. Makalipas ang ilang sandali ay bumagal ang paghinga nito. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. Nay, napayakap si Aling Sela sa kanyang anak habang lumuluha sa tuwa. Nagpasalamat ang buong pamilya. Ngunit hindi sinabi ni Tino ang tunay na dahilan ng himala. Magpasalamat tayo sa Diyos, mahina niyang sabi. Mula sa malayo ay nakita ni Bruno ang buong pangyayari. Lalong tumindi ang kanyang paniniwala na may pambihirang kapangyarihan ang mga gamit ni Tino. Hindi lamang pala kayamanan ang hawak niya. Kapangyarihan din. Sa gabing iyon ay gumawa si Bruno ng isang mapanganib na pasya. Tinipon niya ang ilan sa kanyang mga tauhan. Bukas ng gabi, sasalakayin natin ang kubo ni Tino. Kahit ano pa ang mangyari, kukunin natin ang mahiwagang barya. Habang pinaplano nila ang kanilang masamang balak, biglang kumislap ang mahiwagang barya sa kubo ni Tino. Tahimik na nagsalita si Luntian. Dumating na ang oras. Ang susunod na pagsubok ay hindi na tungkol sa kabutihan, kundi sa tapang na ipaglaban ang biyayang ipinagkatiwala sa iyo. Napatitig si Tino sa mahiwagang barya. Alam niyang malapit na niyang harapin ang pinakamapanganib na laban sa kanyang buhay. Tahimik ang buong baryo ng gabing iyon. Nagliliwanag ang buwan sa kalangitan habang marahang umiihip ang malamig na hangin. Sa loob ng kanyang munting kubo, nakaluhod si Tino at taimtim na nananalangin. Hindi siya humihingi ng kayamanan, hindi rin siya humihingi ng kapangyarihan. Iisa lamang ang kanyang dasal. Bigyan ninyo po ako ng lakas upang magawa ko ang tama. Sa ibabaw ng mesa ay muling kumislap ang mahiwagang barya. Lumitaw si Luntian. Tino, paparating na sila. Tumango si Tino. Nararamdaman ko rin po. Hindi nagtagal ay narinig ang mga yabag sa labas ng kubo. 1, 2, 3, hanggang sa dumami ang mga ito. Sa labas ay naroon si Bruno kasama ang 4 niyang tauhan. May dala silang mga sulo at matitibay na kahoy. Lumapit si Bruno sa pintuan. Tino!
Lumabas si Tino. Tahimik lamang siyang tumayo sa harap ng kanyang kubo. Ano po ang kailangan ninyo? Hindi na nagkunwaring mabait si Bruno. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang barya. Wala po akong maibibigay. Huwag mo akong lokohin. Alam kong dahil sa baryang iyon kaya ka nagkaroon ng himala. Huminga ng malalim si Tino. Ang biyaya ay hindi nabibili at hindi rin ninanakaw. Ngumisi si Bruno. Kung ganoon, kukunin ko ito sa lakas. Iwinagayway niya ang kanyang kamay. Sugurin ninyo ang kubo. Tumakbo ang 4 na tauhan patungo kay Tino. Ngunit bago pa sila makalapit, ay biglang kumislap ang mahiwagang barya. Umihip ang napakalakas na hangin, napatay ang lahat ng sulo, binalot ng makapal na hamog ang paligid. Nagkatinginan ang mga tauhan. Wala akong makita. Nasaan na siya? Biglang nagsimulang lumiwanag ang mga puno. Mula sa likod ng mga ito ay isa-isang lumabas ang maliliit na duwende. Hindi sila umaatake. Tahimik lamang silang nakatayo, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang manginig ang sino mang may masamang balak. Napaatras ang 2 tauhan ni Bruno. Boss, umalis na tayo. Hindi! Sigaw ni Bruno. Mga ilusyon lang ang mga iyan. Dinampot niya ang isang malaking kahoy at ibinato ito sa kubo. Ngunit bago pa ito tumama ay tila may hindi nakikitang pader na humarang dito. Bumagsak ang kahoy sa lupa. Napatingin si Bruno sa mahiwagang barya na hawak ni Tino. Lalong nag-alab ang kanyang kasakiman. Bigla siyang sumugod. Tinangka niyang agawin ang barya. Ngunit sa mismong sandaling mahawakan niya ito, ay sumiklab ang isang nakakasilaw na liwanag. Napasigaw siya, parang may matinding init na dumaloy sa kanyang mga palad. Napaatras siya habang hawak ang kanyang kamay. Hindi, lumitaw si Luntian sa pagitan nila. Ang baryang ito ay hindi kailanman magiging pag-aari ng taong sakim. Napaluhod si Bruno, ngunit sa halip na magsisi ay lalo siyang nagalit. Kung hindi ko makukuha ang barya, susunugin ko ang kubo. Dinampot ng isa sa kanyang mga tauhan ang nakasinding sulo. Ihahagis na sana ito nang biglang dumating ang mga taga-baryo. Nangunguna si Mang Isko at Aling Sela. Kasunod nila ang marami pang kalalakihan at kababaihan. Bruno! Anong ginagawa mo? Napayuko ang ilan sa kanyang mga tauhan. Takot silang makita ng buong baryo. Lumapit si Aling Sela. Itong taong ito ang nagligtas sa anak ko. Hindi namin hahayaang saktan ninyo siya. Isa-isang tumayo sa tabi ni Tino ang mga taong minsan ay tumalikod sa kanya. Ang pulubing dati ikinukutya ay ngayon ay hindi na nag-iisa. Napatingin si Bruno sa mga tao. Napansin niyang wala ni isa sa kanila ang kakampi sa kanya. Unti-unti siyang napaatras. Hindi pa ito ang katapusan. Tumalikod siya at mabilis na umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang tuluyang mawala sila, ay nagpasalamat ang mga taga-baryo na walang nasaktan. Lumapit si Mang Isko kay Tino. Kung hindi dahil sa kabutihang ipinakita mo noon, walang darating upang tulungan ka ngayon. Ngumiti si Tino. Wala po akong ginawa kundi ang nararapat. Nang gabing iyon, habang unti-unting nagsisiuwian ang mga tao,
Muling lumitaw si Luntian. Naipasa mo ang isa pang pagsubok. Ano po ang natutuhan ko? Na ang kabutihan ay parang binhing itinatanim. Kapag dumating ang oras ng pangangailangan, ang kabutihang itinanim mo ang siyang babalik upang ipagtanggol ka. Ngunit sa kabilang dako ng kagubatan, nakaupo si Bruno sa ilalim ng isang malaking puno. Galit na galit siya. Biglang lumapit sa kanya ang isang misteryosong nilalang na nababalot ng itim na usok. Kung nais mo ang kapangyarihan ng mahiwagang barya, handa kitang tulungan. Unti-unting napangiti si Bruno. Hindi niya alam na ang alok na iyon ay may kapalit na mas mabigat kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Mabigat ang gabi sa kailaliman ng kagubatan. Sa ilalim ng isang matandang punong balete, tahimik na nakaupo si Bruno. Punong-puno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya matanggap na nabigo siyang maagaw ang mahiwagang barya kay Tino. Habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, unti-unting kumapal ang itim na usok sa kanyang paligid. Mula rito ay lumitaw ang isang misteryosong nilalang, matangkad ito. Nababalot ng maitim na balabal. Hindi maaninag ang mukha nito, tanging ang mapupulang matang kumikislap sa dilim. Bruno, malalim nitong wika. Nagulat si Bruno ngunit hindi siya tumakbo. Ikaw ba ang nagsalita kanina? Tumango ang nilalang. Alam kong nais mong mapasa iyo ang mahiwagang barya. Oo, gagawin ko ang lahat para makuha iyon. Marahang tumawa ang nilalang. Ang kasakiman ay isang makapangyarihang sandata. Lumapit ito kay Bruno. Matutulungan kitang maagaw ang barya. Napangiti si Bruno. Ano ang kapalit? Sandaling natahimik ang nilalang. Kapag natupad ang iyong hangarin, ibibigay mo sa akin ang kalahati ng kapangyarihang makukuha mo mula sa barya. Hindi na nag-isip pa si Bruno. Pumapayag ako. Sa sandaling sinabi niya iyon, ay biglang umihip ang malamig na hangin. Lumabas ang maitim na usok at bumalot sa kanyang katawan. Naramdaman niyang lumakas ang kanyang pangangatawan. Naging matalas ang kanyang paningin. Ngunit kasabay nito ay tila may unti-unting dumidilim sa kanyang puso. Samantala, sa kubo ni Tino ay muling nagliwanag ang mahiwagang barya. Lumitaw si Luntian, ngunit sa pagkakataong iyon ay seryoso ang kanyang mukha. Tino. Opo? May panganib na paparating. Napansin ni Tino ang pag-aalala sa tinig ng duwende. Si Bruno ba? Hindi na lamang si Bruno. Ibig po ninyong sabihin, may nilalang na gumagamit sa kanyang kasakiman. Natahimik si Tino. Naalala niya ang kabutihang itinuro sa kanya ng mga duwende. Hindi niya nais makipaglaban, ngunit nauunawaan niyang hindi siya maaaring magbulag-bulagan sa lumalaking panganib. Kinabukasan ay nagtungo siya sa kagubatan kasama si Luntian. Sa gitna ng isang maliit na parang ay naghihintay ang matandang duwendeng una niyang nakilala sa kuweba. Tino, wika nito. Malapit nang dumating ang huling pagsubok. Lumuhod si Tino bilang paggalang. Handa po akong gawin ang nararapat. Iniabot ng matandang duwende ang isang maliit na kahoy na tungkod. Hindi ito yari sa ginto o pilak. Isa lamang itong payak na tungkod na may nakaukit na parehong simbolo ng mahiwagang barya.
Ito ang tungkod ng katotohanan. Hindi ito sandata upang manakit. Ito ay gagabay sa taong may malinis na puso. Maingat itong tinanggap ni Tino. Biglang kumislap ang tungkod. Mula rito ay lumabas ang isang sinag ng liwanag na tumuro sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Doon mo haharapin ang huling pagsubok. Tumango si Tino. Pag-uwi niya sa baryo ay sinalubong siya ng mga taong dati niyang tinulungan. May nagbigay sa kanya ng kaunting pagkain. May nag-abot ng bagong tsinelas. May naghandog ng maliit na bag para sa kanyang paglalakbay. Napangiti si Tino. Hindi ko po kailangan ng kapalit. Sumagot si Mang Isko. Hindi ito kapalit. Ito ay pasasalamat. Napuno ng tuwa ang puso ni Tino. Ngayon lamang niya tunay na naramdaman na mayroon na siyang pamilya sa baryo. Ngunit habang masaya ang lahat, lihim na nagtitipon si Bruno at ang kanyang mga tauhan sa gilid ng kagubatan. Iba na ang kanyang anyo. Mas maputla ang kanyang balat, mas malamig ang kanyang titig, at sa bawat hakbang niya ay tila sumusunod ang maitim na usok. Ngumiti ang misteryosong nilalang sa likuran niya. Bukas, matatapos na ang lahat. Hindi alam ni Bruno na habang lumalakas ang kapangyarihang ipinahiram sa kanya, unti-unti rin niyang isinusuko ang sarili niyang kaluluwa sa kadiliman. At sa pagsikat ng araw, magsisimula ang pinakamahalagang laban sa buhay ni Tino. Isang laban kung saan hindi lamang ang mahiwagang barya ang nakataya, kundi pati ang kapayapaan ng buong kagubatan at ng kanilang baryo. Pagsikat pa lamang ng araw ay nagsimula na ang paglalakbay ni Tino patungo sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Bitbit niya ang mahiwagang barya at ang tungkod ng katotohanan. Mabigat man ang kanyang pakiramdam, matatag ang kanyang loob. Kasunod niya si Luntian. Tahimik lamang ang duwende habang pinagmamasdan ang bawat hakbang ni Tino. Ngayong araw, wika ni Luntian, malalaman kung karapat dapat kang maging tagapag-ingat ng mahiwagang barya. Tumango si Tino. Hindi ko po hinahangad ang kapangyarihan. Nais ko lamang na magpatuloy ang kabutihan. Napangiti si Luntian. Iyan ang dahilan kung bakit malayo ang narating mo. Makalipas ang ilang oras ay narating nila ang tuktok ng bundok. Sa gitna nito ay may isang sinaunang altar na yari sa puting bato. Napaliligiran ito ng matatayog na puno at makukulay na bulaklak. Sa gitna ng altar ay may bilog na uka na kasukat ng mahiwagang barya. Narito na ang huling pagsubok, sabi ni Luntian. Dahan-dahang inilagay ni Tino ang barya sa uka. Biglang nagliwanag ang buong bundok. Umalingaw-ngaw ang malakas na ugong. Mula sa liwanag ay lumitaw ang matandang duwende at ang diwata na dati niyang nakilala. Tino, sabi ng diwata, marami ka nang nalampasang pagsubok. Ngunit may isa pang kailangang mangyari. Bago pa makapagtanong si Tino ay biglang umitim ang kalangitan. Malakas na hangin ang umihip. Mula sa paanan ng bundok ay unti-unting lumapit si Bruno. Kasama niya ang misteryosong nilalang na nababalot ng maitim na usok. Nang makita ni Tino ang anyo ni Bruno ay nalungkot siya. Halos hindi na niya ito makilala. Namumula ang mga mata nito. Punong-puno ng galit ang kanyang mukha. Itigil mo na ito, Bruno, mahinahon niyang sabi. Hindi pa huli ang lahat.
ngunit malakas ang naging tawa ni Bruno. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha ang barya. Itinaas ng misteryosong nilalang ang kanyang kamay. Biglang kumapal ang maitim na ulap sa paligid. Nagsimulang manginig ang buong bundok. Unti-unting natuyo ang mga halaman. Nawalan ng kulay ang mga bulaklak. Nagmistulang nalalanta ang kalikasan. "Isuko mo ang barya," sigaw ni Bruno. Mahigpit itong niyakap ni Tino. "Hindi ko ito isusuko para sa kasamaan." Biglang sumugod si Bruno. Ngunit bago pa siya makalapit ay itinaas ni Tino ang tungkod ng katotohanan. Hindi apoy ang lumabas dito. Hindi kidlat, kundi isang napakalinis na puting liwanag. Tinamaan nito si Bruno. Napaatras siya habang hawak ang kanyang ulo. Ano? Ano ang nangyayari? Unti-unting lumabas mula sa kanyang katawan ang maitim na usok. Nagalit ang misteryosong nilalang. "Huwag kang lalaban." Ngunit lalo pang lumiwanag ang mahiwagang barya. Lumapit si Tino kay Bruno. Hindi siya nagalit. Hindi siya gumante. Sa halip ay iniabot niya ang kanyang kamay. "Bruno, hindi kita kaaway. Halika, piliin mo ang kabutihan." Napaluha si Bruno. Sa unang pagkakataon ay naalala niya ang kanyang pagkatao bago siya nilamon ng kasakiman. Naalala niya ang kanyang mga magulang na nagturo sa kanya ng katapatan. Naalala niya ang mga taong kanyang niloko upang yumaman. Unti-unti siyang napaluhod. "Patawad." Kasabay ng salitang iyon, ay tuluyang humiwalay ang maitim na usok sa kanyang katawan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng misteryosong nilalang. "Hindi!" Sinubukan nitong agawin ang mahiwagang barya. Ngunit sabay-sabay na lumitaw ang mga duwende at ang diwata. Pinagsama-sama nila ang kanilang liwanag. Binalot nito ang misteryosong nilalang hanggang sa tuluyan itong naglaho sa hangin. Biglang bumalik ang liwanag ng kalangitan. Humina ang hangin. Unti-unting nabuhay muli ang mga punong nalanta. Muling namukadkad ang mga bulaklak. Umawit ang mga ibon. Lumapit si Bruno kay Tino habang lumuluha. "Patawad. Napakalaki ng kasalanang nagawa ko." Ngumiti si Tino. Ang taong tunay na nagsisisi ay nararapat bigyan ng pagkakataong magbago. Nakangiting tumango ang matandang duwende. "Naipasa mo ang pinakamahirap na pagsubok. Hindi mo tinalo ang kasamaan sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng awa at pagpapatawad." Sa sandaling iyon ay muling kumislap ang mahiwagang barya. Unti-unti itong lumutang sa ibabaw ng altar. Isang malakas na sinag ng liwanag ang bumalot sa buong bundok. Alam ni Tino na may huli pang mangyayari. At iyon ang tuluyang magpapasya sa kapalaran ng mahiwagang barya at ng kanyang sariling buhay. Patuloy na lumutang ang mahiwagang barya sa ibabaw ng sinaunang altar. Habang umiikot ito sa himpapawid, lalong luminaw ang gintong liwanag na bumalot sa buong bundok. Tahimik na nakamasid sina Tino, Bruno, Luntian, ang matandang duwende at ang diwata. Unti-unting bumukas ang kalangitan. Mula sa liwanag ay bumaba ang isang matandang hari ng mga duwende. Mahaba ang kanyang puting balbas at suot niya ang isang koronang yari sa pinong ginto at mga batong kumikislap
na tila mga bituin. Lumuhod si Naluntian at ang iba pang duwende bilang paggalang. Maligayang pagdating dakilang hari. Lumapit ang hari kay Tino. Tino, anak ng kabutihan. Hindi ka namin pinili dahil ikaw ay mahirap. Hindi rin dahil ikaw ay walang pamilya. Pinili ka namin dahil kahit sa gitna ng paghihirap ay hindi mo kinalimutan ang kabutihan. Tahimik na yumuko si Tino. Hindi ko po ginawa ang mabuti upang magkaroon ng gantimpala. Ngumiti ang hari, at iyan ang dahilan kung bakit karapat dapat kang pagpalain. Itinaas ng hari ang kanyang kamay. Unti-unting bumaba ang mahiwagang barya at dumapo sa palad ni Tino. Ngunit sa pagkakataong ito ay nagbago ang anyo nito. Naging isang simpleng baryang pilak na wala ng kakaibang liwanag. Nagtaka si Tino. Nawala na po ba ang kapangyarihan nito? Sumagot ang hari. Hindi. Natapos na ang tungkulin ng barya. Ang tunay na kapangyarihan nito ay hindi ang gumawa ng mga himala, kundi ang ilabas ang kabutihan na matagal nang nasa puso ng taong humahawak nito. Napangiti si Tino. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang kahulugan ng lahat ng pagsubok. Lumapit naman si Bruno. Napaluhod siya sa harap ni Tino. Patawad sa lahat ng kasalanang nagawa ko. Kung hindi mo ako pinatawad, marahil ay habang buhay akong mabubuhay sa kadiliman. Inalalayan siya ni Tino upang makatayo. Ang pinakamahalagang hakbang ay ang tunay na pagsisisi. Magsimula tayong muli. Napaluha si Bruno. Mula noon ay ipinagbili niya ang malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Ginamit niya ang salapi upang magpagawa ng balon, tulay at paaralan para sa mga taga-baryo. Tinulungan din niya ang mga mahihirap na magsimula ng sariling kabuhayan. Unti-unting nabawi niya ang tiwala ng mga taong minsan niyang inapi. Samantala, si Tino ay nanatiling namumuhay ng payak. Sa tulong ng mga taong kanyang natulungan ay naipagawa ang kanyang lumang kubo. Nagkaroon siya ng maliit na bukirin na sapat upang makapagbigay ng pagkain hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati sa mga nangangailangan. Hindi siya naging hari, hindi rin siya naging pinakamayamang tao sa kanilang lugar. Ngunit naging pinakamamahal siya ng buong baryo. Tuwing may pamilyang nagugutom, si Tino ang unang kumakatok sa kanilang pintuan dala ang pagkain. Kapag may batang walang kakayahang mag-aral, siya ang tumutulong. Kapag may matandang walang kasama, siya ang dumadalaw. Isang hapon ay muling nagpakita si Luntian sa ilalim ng malaking punong balete. Oras na para kami ay magpaalam. Nalungkot si Tino. Hindi na po ba tayo muling magkikita? Ngumiti ang duwende. Sa bawat kabutihang ginagawa mo, para mo na rin kaming kasama. Unti-unting naglaho si Naluntian, ang matandang duwende, ang diwata, at ang hari ng mga duwende. Kasabay nilang naglaho ang lahat ng mahiwagang liwanag sa kagubatan. Ngunit nanatiling luntian ang mga puno. Nanatiling malinaw ang bukal at nanatiling payapa ang buong lugar. Lumipas ang maraming taon. Naging alamat sa baryo ang kwento ng isang pulubing nakapulot ng mahiwagang barya ng duwende. May mga nagsabing ang barya ay nagbigay sa kanya ng kayamanan. May mga nagsabing ito ay nagbigay ng himala. Ngunit ang mga tunay na nakasaksi sa kanyang buhay ay alam ang katotohanan.
Ang pinakamalaking himala ay hindi ang mahiwagang barya, kundi ang isang pusong nanatiling mabuti kahit dumaan sa matinding kahirapan. At dahil sa kabutihang iyon, nabago hindi lamang ang kanyang kapalaran, kundi maging ang buhay ng buong baryo. Wakas.